Channeling your energy. Your soul calls here. Kung pakiramdam mo nitong mga nakaraang linggo ay parang may mabigat kang dinadala na hindi mo maipaliwanag, kung parang may tahimik na pagbabago sa buhay mo kahit wala namang nakakaalam, at kung pakiramdam mo ay may isang chapter na unti-unti nang nagsasara habang may panibagong pintuan na naghihintay mabuksan, maaring para sa iyo ang message na to. Kung ikaw ay Capricorn Sun, Moon at Rising, welcome sa iyong August guidance. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na ang tarot ay gabay lamang, hindi ito kapalit ng sarili mong pagpapasya, ng iyong pananampalataya o professional na payo sa usaping medikal, legal o financial. Kunin lamang ang mga mensaheng tunay na tumutugma sa iyong sitwasyon dahil iba-iba ang pinagdaraanan ng bawat isa. Ngayon, sandali lang tayong minto. Ipikit mo ang iyong mga mata kung komportable ka. Huminga ng malalim. Sa paglanghap, inaanyayahan natin ng kapayapaan. Sa pagbuga, pinapakawalan natin ng pagod, takot at anumang bigat na dala ng nakaraang buwan. Isa pang malalim na paghinga, at sa sandaling ito, hinihiling natin ang presensya ng ating Divine Creator, Spirit Guides, Guardian Angels at mga gabay na may dalang liwanag, karunungan at pagmamahal. Naway ang mensaheng marinig mo ngayon siyang mensaheng kailangan ng iyong kaluluwa sa tamang panahon. Only truth, only clarity, only love. Maraming salamat. At magsimula na tayo. Bago ang reading, gusto ko ring batiin ang lahat ng nanonood sa ating mga OFW na malayo sa pamilya. Naway ligtas kayo saan mang bansa kayo naroroon, sa mga nasa Middle East, United Arab Emirates, Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, sa mga nasa Singapore, Hong Kong, Taiwan, Japan, at South Korea, sa mga nasa Australia, New Zealand, Canada, United States, at iba't ibang bahagi ng Europe. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Sa ating mga seniors na kasama nating nanonood, sana ay maayos ang inyong kalusugan at maging magaan ang bawat araw ninyo. Sa mga estudyante, sa mga naghahanap pa lamang ng trabaho, sa mga may trabaho, sa mga may sariling negosyo, sa mga freelancer, sa mga self-employed, sa mga stay-at-home parents, at sa lahat ng Capricorn na narito ngayon. Welcome po kayo. Napakalakas ng energy na pumapasok para sa inyong August. Ang unang bagay na malinaw na lumilitaw ay hindi ito buwan ng paghihintay. Ito ay buwan ng paggising. Parang matagal kang naghintay ng signs. Matagal kang naging matyaga, matagal kang nagtitimpi. Ngunit ngayon, may nararamdaman akong apoy na muling nabubuhay sa loob mo. Hindi ito yabang, hindi rin ito pagiging padalos-dalos. Ito ay paalala ng iyong kaluluwa na hindi pa tapos ang kwento mo. May Capricorn na halos nawawalan na ng gana. Parang ginagawa mo na lang na ang lahat dahil kailangan. Pero sa loob-loob mo, pagod ka na. At kung ikaw yan, naririnig ng universe ang katahimikan mo. Hindi man alam ng ibang tao ang tunay mong pinagdaraanan, nakikita ito ng langit. May bagong inspiration na papasok, may bagong idea, may bagong opportunity, may bagong direksyon. Hindi mo pa ito lubos na nakikita ngayon, pero nagsisimula na tong gumalaw. Ang mahalaga, kapag dumating ang pagkakataon, huwag mong maliitin ang maliit na simula. May ilan sa inyo na magsisimula ulit mula sa umpisa, at alam kong para sa Capricorn, minsan mahirap yon tanggapin dahil gusto ninyong siguradong matibay ang bawat hakbang. Pero ang message ay simple. Mas mabuting magsimula kaysa manatiling nakatayo sa lugar na hindi ka na lumalago. May nakikita rin akong Capricorn na sobrang sipag, halos ikaw na ang sumasalo ng lahat. Ikaw ang inaasahan, ikaw ang nagbibigay, ikaw ang matatag. Pero sino ang nagbibigay ng lakas sa'yo? Ngayong August, parang hinihiling ng universe na alagaan mo rin ang sarili mo. Hindi ka makina. Hindi ka kailangan laging maging matatag. May mga pagkakataong kailangan mo ring huminto. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. Sa usaping trabaho, may pagbabago sa sistema, may bagong responsibility, may bagong taong makakasama, may project na maaaring magdala ng mas malaking opportunity sa hinaharap. Kung may hinihintay kang tawag, interview,
approval, promotion o bagong kontrata. Malaki ang possibility na magsimula ng gumalaw ang sitwasyon ngayong August. Ngunit may paalala, huwag mong madaliin ang lahat. Hindi lahat ng mabilis ay para sa'yo. May mga alok na maganda sa unang tingin, ngunit kailangan pa ring suriing mabuti. Basahin ng kontrata, unawain ng detalye, magtanong kung kinakailangan. Ang karunungan ngayong buwan ay hindi nasa bilis, nasa tamang desisyon. Para naman sa mga wala pang trabaho, huwag mawalan ng pag-asa. May nakikita akong pintuan na unti-unti nang bumubukas. Maaring hindi ito eksaktong trabaho na inaasahan mo, pero ito ang magiging tulay patungo sa mas malaking opportunity. Minsan, ang unang hakbang ay hindi ang destinasyon. Ito ang daan papunta roon. At kung negosyo ang pinagkakaabalahan mo, napakaganda ng energy ng pagpapalawak. May bagong customer, may bagong partnership, may bagong produkto o service na maaaring magbigay ng dagdag na kita. Ngunit huwag mong hayaang maubos ang puhunan sa emosyon. Magplano, mag-budget at huwag matakot magsabi ng hindi sa mga transaksyong alam mong hindi patas. Sa usaping pinansyal, unti-unting bumabalik ang balance. Hindi man agad malaking halaga pero mas magiging maingat ka sa paggastos. Mas magiging matalino ka sa pagdedesisyon at yan ang magiging susi para sa mas matatag na kasaganaan sa mga susunod na buwan. Ngayon, mas lumalalim pa ang energy. May isang malinaw na message na paulit-ulit kong nararamdaman para sa maraming Capricorn. Hindi lahat ng laban ay kailangang patulan ha. May mga sitwasyon ngayong August na parang susubukin ang presensya mo. May mga taong tila gusto kang hilahin pababa, may mga taong hindi naman alam ang buong kwento ngunit mabilis magbigay ng opinyon at may ilan na parang naghihintay lamang ng pagkakamali. Kung nararanasan mo to, huwag mong isipin na may mali sa'yo. Kapag nagsisimulang umangat ang isang tao, natural na may taong mapapansin ang kanyang paggalaw. Ang tanong ay, saan mo ilalagay ang energy mo? Sa pagpapatunay sa mga taong ayaw namang makinig o sa pagpapatuloy ng landas na alam mong itinatawag sa'yo. Napakalakas ng paalala ngayong buwan tungkol sa pagpili ng iyong mga laban. Hindi lahat ng arguments ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng puna ay kailangang dalhin sa puso. May mga pagkakataon na ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot at may Capricorn na matagal nang nagpipigil ng emosyon. Ikaw ang taong madalas nagsasabing, ayos lang ako. Kahit hindi ka na pala talaga okay. Ngunit ngayong August, parang unti-unti nang lumalabas ang lahat ng matagal mong kinikimkim. Kung iiyak ka, hayaan mo. Kung kailangan mong magpahinga, gawin mo. Hindi kahinaan ang maramdaman ng sarili mong emosyon. Isa pa sa nakikita ko ay usapin sa pamilya. May isang miyembro ng pamilya na maaaring mangailangan ng oras mo. Hindi man ito tungkol sa pera, maaaring tungkol sa pakikinig, pag-unawa, pagiging present. Minsan ang pinakamahalagang regalo ay hindi material, kundi ang maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Para naman sa mga may asawa o may karelasyon, ang buwan ng August ay humihiling ng mas malinaw na communication. Kung may tampuhan, huwag hayaang lumalim. Kung may hindi pagkakaunawaan, piliing mag-usap kaysa manghula ng iniisip ng isa't isa. May ilan sa inyo na matagal nang nagdadala ng sama ng loob. At ang mensahe ay hindi mo kailangang kalimutan ang nangyari, pero maaari mong piliing huwag nang bitbitin ang bigat nito araw-araw. Kung single ka naman, may energy ng isang taong maaaring pumasok sa buhay mo sa hindi inaasahang paraan. Hindi ito mukhang pilit, hindi rin ito mukhang mabilis. Unti-unti itong mabubuo sa pamamagitan ng pag-uusap at pagtitiwala. Huwag mong isipin na huli na ang lahat dahil lamang sa edad o sa mga nakaraan mong karanasan.
Ang tamang tao ay hindi darating para burahin ang nakaraan. Darating siya para iparamdam na may dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang mga nauna. Para sa mga OFW, napakalakas ng energy nito ngayong August. Lalo na sa mga nanonood mula sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, Italy at United States. Marami sa inyo ang pagod na. Hindi lamang sa trabaho kundi sa pangungulila. May ilan sa inyong matagal nang hindi nakakauwi at may ilan namang tahimik na umiiyak pagkatapos ng duty. Kung ikaw yon, naway ipaalala sa iyo ng mensaheng ito na hindi nasasayang ang bawat sacrifice mo. May bunga ang bawat pagod, maaring hindi agad pero darating ito. Sa usaping financial, mas nagiging praktikal ang iyong pag-iisip. Hindi ka na basta nagpapadala sa emosyon kapag may gustong bilhin, mas iniisip mo na pangmatagalan. May ilan sa inyong magsisimulang mag-ipon para sa bahay, may iba naman para sa negosyo, may iba para sa pag-aaral ng anak, at ang lahat ng ito ay magandang direksyon. May isa rin akong nararamdamang mensahe tungkol sa isang matagal ng plano. Parang ilang beses mo na itong pinagpapaliban. Hindi dahil sa ayaw mo, kundi dahil natatakot kang mabigo. Ngunit ang tanong ng universe sa'yo, paano mo malalaman ang magiging resulta kung hindi mo man lang susubukan? Hindi hinihingi sa'yo ang pagiging perfect. Ang hinihingi lamang ay ang lakas ng loob mong magsimula. Pagdating sa kalusugan, ito ang buwan ng mas maingat na pakikinig sa iyong katawan. Kung matagal ka ng puyat, magpahinga. Kung matagal ka nang ipinagpapaliban ang check-up, isama mo na ito sa priority mo. Para sa ating mga senior Capricorn, alagaan ng blood pressure, puso, mga kasukasuan, likod at regular na pag-inom ng tubig at maintenance medicine kung mayroon. Kung ikaw naman ay bata pa ngunit laging pagod, huwag mong isipin na normal na ang palaging ubos ng energy. Bigyan mo na rin ng pahinga ang isip mo. Hindi lamang katawan ang napapagod, pati ang kaluluwa. At kapag napagod ang kaluluwa, kahit gaano kahaba ang tulog, parang kulang pa rin. Kaya ngayong August, piliin mong bumalik sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Isang tahimik na umaga, isang paglalakad, panalangin, pagmumuni-muni o simpleng sandali kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Doon mo muling mararamdaman ang lakas na matagal mo nang hinahanap. Habang mas lumalalim ang energy ng August, may isa pang mensahe na napakalinaw. May pagtatapos na hindi dapat katakutan. May Capricorn na matagal nang kumakapit sa isang sitwasyon dahil iniisip mong baka magbago pa. Maaring relasyon, maaring pagkakaibigan, maaring trabaho, maaring pangarap na ilang taon mo nang pinaghirapan. Ngunit minsan, hindi ang pagkawala ang kaparusahan. Ang tunay na kaparusahan ay ang manatili sa lugar na matagal nang hindi nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lahat ng nagtatapos ay kabiguan. May mga pagtatapos na inilalayo ka lamang sa bagay na hindi na para sa susunod mong yugto. At kapag dumating ang sandaling kailangan mong bumitaw, gawin mo yon ng may respeto sa sarili mo. Hindi mo kailangang magiganti. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na ikaw ang tama. Hayaan mong ang panahon ang magsalita para sa iyo. May nakikita rin akong Capricorn na parang nalilito sa isang mahalagang desisyon. Dalawang landas ang nasa harap mo. Ang isa ay pamilyar at ang isa ay hindi mo pa alam ang kahihinatnan. Ang tanong ay hindi kung alin ang mas madali. Ang tanong ay kung alin ang mas naayon sa taong gusto mong maging 5 taon mula ngayon. Minsan ang kaluluwa natin ay alam na ang tamang direksyon bago pa ito tanggapin ng ating isip. Kapag tahimik ang paligid, pakinggan mo ang kutob mo. Hindi lahat ng message ay dumarating sa pamamagitan ng salita. May mga pagkakataong dumarating ito bilang kakaibang kapayapaan. O kaya naman, paulit-ulit na pagkakataon na tila hindi mo maipaliwanag. Kung paulit-ulit kang dinadala sa parehong idea, parehong lugar o parehong pangarap, baka hindi yun aksidente. Baka yun na ang direksyong matagal nang kumakatok sa'yo. Sa usaping pera or career, may nakikita akong Capricorn na unti-unting kinikilala ang kakayahan. Maaring hindi pa ito malaking posisyon,
pero may mga taong nagsisimula ng magtiwala sa ginagawa mo. Kung mayroon kang negosyo, online content, freelancing, consultancy o anumang service, magpatuloy ka sa pagbuo ng magandang reputation. Mas mahalaga ang tiwala kaysa mabilis na kita. Ang magandang pangalan ay kayamanang hindi kayang bilhin. Kung naghahanap ka naman ng bagong pagkakakitaan, huwag limitahan ang sarili mo sa isang paraan. May possibility na ang dagdag na income ay manggaling sa isang talento o kasanayang matagal mo nang mayroon, ngunit hindi mo gaanong pinapansin. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang madalas hingin ng ibang tao sa'yo? Ano ang madalas nilang sabihin na mahusay ka? Minsan naroon ang binhi ng susunod mong pagkakakitaan. Para sa mga estudyante, kung napapagod ka na sa pag-aaral, tandaan mong hindi nasusukat ang talino sa bilis. May mga taong mabilis matuto. May mga taong mas mabagal, ngunit mas malalim ang pag-unawa. Huwag mong ikumpara ang takbo ng buhay mo sa takbo ng iba. Ang mahalaga ay patuloy kang sumusulong. May message rin para sa mga Capricorn na nag-aalaga ng pamilya. Marami kang iniisip na responsibility, bills, kinabukasan, kalusugan ng mahal sa buhay, at minsan natutulog kang iniisip pa rin ang mga problemang hindi mo naman kayang solusyonan ng gabing yun. Ngayong August, subukan mong ibigay sa Diyos ang mga bagay na wala na sa kontrol mo. May mga laban na hindi kailangang ikaw ang lumutas. May mga pintuang hindi mo kailangang pilitin buksan. Kung para sa'yo, darating ito sa tamang oras. Kung hindi para sa'yo, may mas angkop na direksyong inihahanda. May isa pa akong napapansing energy, may taong tahimik na nagmamasid sa ginagawa mo. Hindi ito kailangang katakutan, sa halip paalala ito na magiging maingat sa mga plano mo. Hindi lahat ng pangarap ay kailangang ikwento agad. May mga binhing mas mabilis lumago kapag tahimik muna itong inaalagaan. At ang angel number mo ay 0808. Mamaya na natin ito basahin kasama ng dalawang angel oracle card. At kaya kung may bago kang proyekto, negosyo, application o personal na layunin, hayaan mo muna itong tumibay bago pa ipaalam sa buong mundo. Pati ang angel oracle message card mo, nagsasabi ang fresh air. Like magpahinga ka muna, punta muna sa ibang lugar at family. Mamaya na natin ito basahin. Sa pag-ibig muna tayo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa matatamis na salita. Mas nakikita ko ito sa consistency, sa oras, sa respeto o presensya. Kung may taong puro pangako, ngunit walang aksyon, obserbahan mo. At kung may taong hindi man maraming salita, ngunit palaging nandyan kapag kailangan mo, huwag mo ring maliitin ang halaga na yun. Sa huling bahagi ng buwan, mas magiging malinaw ang isang situation na matagal nang malabo. Parang may kurtinang unti-unting inaalis, makikita mo ang totoo at kapag nakita mo na ito, huwag mong baliwalain. Minsan ang katotohanan ay masakit, pero mas mabuti ang masakit na katotohanan kaysa sa magandang kasinungalingan. Gusto ko lang ipaalala na kung hindi man lahat ng sinabi ko ay tumugma sa sitwasyon mo ngayon, ayos lang yan ha. Hindi pare-pareho ang timeline ng bawat Capricorn. May mga message para sa ngayon, may mga message sa darating pa lamang na araw at tamang panahon. Kaya kunin mo lamang ang tunay na nakausap ang puso mo at hayaan ang iba. Magtiwala na ang anumang inilalayo sa iyo ay may dahilan at ang anumang tunay na para sa iyo ay hindi kailanman lalampas nang hindi ka nito natatagpuan. Ang pinakamalakas na energy ay may mga pagkakataon sa buhay na pakiramdam natin ay mabagal ang lahat. Parang walang nangyayari, parang tahimik ang universe. Pero ang hindi natin nakikita, maraming bagay ang inaayos sa likod ng mga eksena. May mga taong kailangang lumabas sa buhay mo. May mga opportunity na kailangang mauna bago dumating ang mas malaking pagpapala. May mga aral na kailangan munang matutunan bago ibigay ang susunod na antas ng tagumpay. At iyon ang energy na nararamdaman ko para sa marami sa inyo. Mas magiging malinaw ang direction mo habang papalapit ang pagtatapos ng buwan. Mapapansin mong mas mabilis ka nang magdesisyon. Mas hindi ka na basta naapektuhan ng opinyon ng ibang tao. Mas pipiliin mo na ang katahimikan kaysa drama. At mas pipiliin mo ang kapayapaan kaysa pagiging tama.
Ngayon naman, pag-usapan natin ang angel number na lumabas kanina para sa reading na ito. At yan ay 0808. Kung paulit-ulit mong nakikita ang numerong ito sa oras, resibo, plate number, reference number o kahit saan, maaring magsilbi itong paalala upang huminto sandali at pagnilayan ang kasalukuyan mong direksyon. Sa spiritual na pananaw, ang 0808 ay inuugnay ng marami sa tatlong tema: swift action, may mga pagkakataon na matagal mo nang alam ang dapat gawin ngunit ipinagpapaliban mo lamang dahil sa takot o pag-aalinlangan. Ngayong August, maaring dumating ang tamang oras para kumilos ng may malinaw na isip at maingat na pagpapasya. Hindi ito tungkol sa pagmamadali ha. Ito ay tungkol sa hindi na pagpapahuli sa pagkakataong matagal nang kumakatok. Wealth. Ang kasaganahan ay hindi lamang pera. Kasama rito ang mabuting kalusugan, magandang relasyon, kapayapaan ng isip at mga opportunity na unti-unting nagpapabuti sa kalidad ng iyong buhay. Kapag mas maingat mong pinapamahalaan ang mga biyayang nasa iyo ngayon, mas magiging handa ka rin sa mga biyayang darating pa. Empathy at promise ngayong buwan, magiging mahalaga ang pagtupad sa salita. Kung may ipinangako ka, gawin mo ang lahat upang panindigan ito. At kung may nangakong tutulong sa'yo, nako, obserbahan mo kung ang kanilang kilos ay tumutugma sa kanilang mga salita. Kasabay nito, huwag kalimutang maging maunawain. Hindi lahat ng taong nakakasalumuhan natin ay ipinapakita ang tunay nilang pinagdaraanan. Minsan, ang simpleng kabaitan ay nagiging malaking pagpapala sa iba. Ngayon naman, yung dalawang angel oracle card, yan ay yung gabay. Ang unang message kanina ay fresh air. Napakasimple ng paalala ngunit napakalalim. Lumabas ka paminsan-minsan, maglakad, huminga ng malalim, magpaaraw sa tamang oras, pakinggan ng hangin. Ang kalikasan ay may kakaibang paraan ng pagpapaalala na hindi umiikot ang mundo sa ating mga problema lamang. Kapag masyado ng mabigat ang isip, minsan ang kailangan ay hindi agad solusyon, kundi space na makahinga. At ang message na family, ngayong August, malaking bahagi ng lakas mo ay manggagaling sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Maaring pamilya sa dugo, maaring pamilya sa puso, o mga kaibigang itunuring mo ng kapatid. Kung may pagkakataong makipag-usap, bumisita o magpasalamat sa kanila, gawin mo. Hindi natin alam kung gaano kahalaga ang isang simpleng yakap, tawag o kamustahan hanggang sa dumating ang panahon na hindi na ito possible. Kung may tampuhan, huwag piliting ayusin sa isang araw. Ngunit, kung may pagkakataong maghilom, huwag mo ring hayaang masayang. At bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko ring ipaalala kung nais mong mas maintindihan ang sarili mong soul path at natal chart, available ang aking PDF workbook, book 1 at book 2. At meron din tayong available na bracelets. At ito ay charge na inihanda ng may intensyon para sa iba't ibang layunin gaya ng abundance at prosperity, love at self-love, protection, success at career, health, and positive energy. Ang mga ito ay spiritual support tools lamang at hindi kapalit ng medical, legal, o professional na payo. Kung interesado ka sa personal tarot or birth chart reading, tandaan lamang ang mahalagang paalala. Hindi ako ang unang nagme-message at kayo po ang unang nag-message sa akin. Para sa inyong lahat na umabot hanggang dulo ng video, maraming salamat sa oras at tiwalang ibinigay ninyo. Naway ang buwan ng August ay magdala sa inyo ng mas malinaw na direksyon, mas matatag na pananampalataya at mga pagkakataong naayon sa pinakamataas na kabutihan para sa inyong buhay. Kung nakatulong ang reading na to, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share ito sa mga Capricorn, Sun, Moon at Rising na sa tingin mo ay maaring makatanggap din ng mensaheng kailangan nilang marinig. Hanggang sa muli, ingatan ninyo ang inyong puso, isip at spiritu. Maraming salamat at naway pagpalain kayo ng liwanag, karunungan at kapayapaan sa bawat hakbang ninyo. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli nating readings.